Mga kaibigan, alam naman natin na tayo mga Pilipino ay laging umaasa sa regalo tuwing sumasapit ang Pasko. At alam nating mga Pilipino na ang araw ng Pasko ay ang kapanganakan ni Jesus. Kaya ngayon, ang ating tatalakayin ay ang teorya patungkol kay Santa. Naniniwala ba kayo na si Santa ay si Satan? Sinasabi ng mga gumawa ng teoryang ito na ang pangalan ni Santa ay binaliktad lamang na pangalan ni Satan, na siya din namang naikonekta ng mga tao sa kulay ng damit ni Santa na pula, na nagsisimbolo naman ng kulay ni Satan at sila ay parehong nagsisimbolo ng apoy. Na alam naman nating madami ang nagsasabi sa Biblia na ang impyerno ay isang lake of fire na simbolo ng eternal destruction and punishment. Sinasabi din sa teoryang ito na parehas silang nakatira sa kabilang mundo ng mundo natin. Ayon kay Pastor Edward Carothers, na si Santa Claus daw ay ninakawan lamang si Jesus ng kanyang glory. Na dumating na tayo sa punto na ipinagpalit natin ang araw ni Jesus at ang kanyang kapanganakan sa fictitious character na may pangalan na Santa, at siya ang itinataas natin imbis na ang nagligtas. Alam naman natin sa araw ng Pasko ay ang kapanganakan ni Jesus talaga ang ating ipinagdidiwang. Ngunit ito ay ating nakakalimutan dahil nakalakihan nating mga Pilipino na tuwing Pasko ay may dadating na biyaya galing kay Santa. At alam nyo din ba na wala sa Biblia mapa Old Testament man yan o New Testament ang pangalan ni Santa Claus at kanyang mga reindeer? Sa ibang bansa naman ay nakasanayan ng mga tao na bigyan ng regalo ang mga mahihirap doon. Kaya naman sila na mismo ang kinakatok ng mga mahihirap doon upang manghingi lamang ng regalo na siya namang ikinakatakot nila. Alam nyo din ba na hindi lang December 25 ang sinasabing birthday ni Jesus? Ayon sa Orthodox Catholic na ang tunay na birthday ni Jesus ay January 7, pero ginawa ng Roman Catholic ito na December 25. Mga kaibigan, may teorya din na ang araw talaga ng Christmas ay ginawa para kay Santa. Ginawa lamang daw si Jesus na dahilan para i-celebrate ito. At ang tunay na pakay daw ng mga nasa likod ng selebrasyon na ito ay para i-celebrate ang kasalanan na greed. Alam naman natin na sa araw ng Pasko ay tayo ay umaasa na mabibigyan ng regalo ng ating mga inaasahan sa buhay. At ang aksyon na yan ay sumisimbolo sa greed na siya namang kasalanan ni Satan na gusto niyang mapantayan o malampasan ng Diyos, makontrol ang mundo at magkaroon ng kasalanan si Jesus na kung saan naman siya ay hindi nagtagumpay. Alam din natin na ang bata ang kadalasan na biktima sa teoryang ito dahil habang tumatanda ang mga bata ay halos lahat ang naniniwala kay Santa. At bukod pa dyan, ay meron pa ang tooth fairy na kapag daw ang ipin mo ay naalis, ay itapon sa bubong upang mapalitan daw ito ng bago, at madami pang ibang naniniwala dito. Maski sa Easter Bunny ay madami din ang naniniwala sa ibang bansa. Ang ibang bata naman ay na kay Jesus ang paniniwala. At habang tumatanda, tayo ay atin na re-realize na si Santa Claus, Tooth Fairy at kahit ano pang fictional character ay hindi totoo bukod kay Jesus. Sinasabi din sa ibang tradisyon tulad sa Central Europe na si Santa at Krampus ay nagtutulungan. Na si Santa daw ang nagbibigay ng regalo at si Krampus naman ay nagpaparusa sa mga masasamang bata. Kung di nyo pa napapanood ay may video akong inilabas na patungkol naman kay Krampus. At para kayo ay hindi mahirapan ay aking isa-summarize ang impormasyon tungkol kay Krampus. Si Krampus ay isang demonyo ng Pasko na nangunguha ng masamang bata. Dinadala niya ang mga ito sa impyerno at ito ay kanyang pinaparusahan. Siya ay may basket sa likod na pinaglalagyan ng kinukuhang bata, stick na pamalo upang parusahan ng mga ito at kadena upang sila ay itali. May iilan din na naniniwala na si Santa mismo ay si Krampus dahil ang hindi nabibigyan ng regalo tuwing Pasko ay nakakaramdam ng labis na kalungkutan na siya namang ay kinakatuwa ni Satan na pinaniniwalaang si Santa. Ang nais iparating sa atin ni Pastor Edward Carothers ay na ang Diyos ang ating ipagdiwang dahil ito ay araw ng kanyang kapanganakan at hindi si Santa. Mga kaibigan,
Paalala lamang na ito ay gawa-gawa, kasabihan at fictional characters lamang. Walang patunay na wala talagang Santa, Tooth Fairy, Krampus at kung sino pa na fictional characters bukod kay Jesus. Nasa sa inyo mga kaibigan kung maniniwala kayo dito. Kaya naman ang tanong ko lang sa inyo ay, naniniwala ba kayo na si Santa ay si Satan?